Sa Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng interpelasyon ang mga senator judge sa testigong si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Babalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo itong posibleng conflict of interest ng magtungo si Attorney Michael Powa sa COA para sa isang audit query. Ano ang naging tugon dito ni Presiding Officer Chiza Escudero? Cheryl, tama. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, tinanong ni Senator Raffy Tulfo kung may conflict of interest daw ba yung presensya ni Attorney Michael Powa mula sa defense dahil nga batay doon sa testimonya ni Wamil ay may araw na pumunta yung staff ng OVP, sina Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, maging ang DepEd, pati itong si Attorney Michael Powa para magtanong tungkol doon sa audit na ginagawa ng COA. Kaya hindi raw ba conflict of interest yung pagpunta niya o pagdalo niya dito sa impeachment trial. Pero ang sinabi naman ni Presiding Officer Senator Chiza Escudero, hindi naman daw pinangalan ng respondent o wala naman daw sa trial. Etong si Powa, hindi rin daw siya yung nasa kasulukuyang sinasakdal sa impeachment trial. Kaya okay naman daw yung katayuan ni Powa. At ni-rest naman ni Senator Tulfo yung kanyang pagtatanong tungkol doon. Cheryl. Inusisa rin ng Senator Judges yung patakaran sa paggamit ng confidential funds. Ano-ano yung mga paglilinaw dyan ni Wamil? Pinapayagan din ba talaga yung paggamit ng aliases sa liquidation documents? Cheryl, unang nilinaw ni Wamil na lahat daw ng mga gobyerno, government agencies, LGUs, na lalo na yung kanyang mga inaudit, lahat daw ng mga ito dumadaan talaga sa auditing. Pero unang beses talaga, unang pagkakataon na doon sa pag-audit nila sa OVP, puro acknowledgement receipts lang ang pinadala nito. Doon naman sa pagtatanong ni na Senator Judges Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Joe Villanueva, tinanong nila yung pagkakaiba ng acknowledgement receipts doon sa OR o official receipts. Pinaliwanag naman ni Wamil na pinapayagan ang AR para sa pagbili ng impormasyon na dahil mga informante ay hindi nagbibigay ng BIR registered receipts, habang sa mga pinagbibilhan naman talaga na mga kumpanya o businesses, doon din lalabas ang mga OR. Tinutukan naman ni na Senator Erwin Tulfo at Senate President Sherwin Gatchalian yung paggamit ng mga alias o pangalan tulad na Mary Grace Piatos. Ang sabi naman dito ni Wamil na wala kasing nakalagay sa Joint Circular 2015-01 na pinagbabasehan nila na nagbabawal o pumapayag na gumamit ng mga alias pagdating dito. At ang isa pang sinasabi ni Wamil, dahil document-based sila, nakabase lang sila doon sa kung ano yung nakalagay sa mga dokumentong ipinadala sa kanila para sa liquidation. Kabilang na dyan yung mga acknowledgement receipts, doon nakalagay itong mga sinasabing aliases o hindi totoo na mga pangalan. Cheryl. Kung may nakita silang kaduda-duda ang disbursement sa confidential fund ng OVP, bakit hindi pa in-refer yung kaso sa Office of the Ombudsman? Cheryl, ang nasabi dyan ni Auditor Wamil, sa ilalim daw kasi ng rules nila, pwede lang daw silang mag-refer sa Office of the Ombudsman kapag nagkaroon na ng final order at hindi ito kinumply ng OVP, yung order ng COA. Pero nilinaw din ni Wamil na wala na raw siyang ibang personal knowledge tungkol dyan kasi yung pagkatapos bandang ngayong 2026, wala na raw siya doon sa opisina nga ng ICFAO. Kaya hindi niya na raw alam yung status kung ano na ba yung final order ng COA. Yung pending pa na hinihintay na dapat maibalik na ang OVP, yung sinasabing restitution daw, habang pending din naman daw ang petisyon naman ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court na nanatiling ongoing ito, pero wala na raw ibang impormasyon na alam itong si Wamil dahil hindi naman daw siya dinidisclose sa kabuuan ng COA. Cheryl. Ano pa ang aasahan sa nagpapatuloy na paglilitis? Matatapos na ba ngayon yung pagtalakay sa Article 1? Cheryl, tapos na yung interjection o yung pagtatanong ng Senator Judges dito kay Wamil. Ang sunod na ipapatawag, nakalisis kasi sila ngayon, pero mamayang hapon, ipapatawag naman ng prosekusyon para tumestigo itong si State Auditor Silene May del Campo. Patungkol pa rin yan dito sa article of impeachment na umano'y maling paggamit sa public funds o confidential funds. Isa rin sa inaantabayanan natin ay kung magkakaroon ba ng oral argument sa pagitan naman ng prosekusyon at ng depensa tungkol sa mga mamarkahan pa o pag-aayos ng pagmamarka sa ilang documentary evidence. Kabilang na dyan yung bahagi ng testimonya ni Las Cañas na binanggit naman ni NBI Director Melvin Matibag nung siya ang nakaupo sa witness stand. So yan ang mga nakaschedule sa ngayon, na puwera na lamang sa ipepresenta rin ng prosekusyon na mga ipapatawag naman nilang tetestigo sa susunod na linggo. Cheryl.
Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.